Happy Sabbath. Sabat po. Tayo po ay dadako na ngayon sa ating leksyon. At sa maikling panahon ay ripasuhan po natin. Una po, ibubuot ko po sa inyo ang ating leksyon sa nakaraang isang linggo. At pagkatapos po, kung meron kayong katanungan, paglilinaw, pagsusog, ay maaari po ba ay itaas lamang po ang ating kamay para ma-recognize po kayo. Una po ay ibubud ko po sa inyo ang ating leksyon sa nakaraan isang linggo. At tayo po ay magpapatuloy sa talakayan. Ay tayo po muna ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Ama sa magandang pagkakataon na ito upang muli ay magkaroon po kami ng magandang pagbubuod, talakayan sa leksyon na yung ipinagkaloob sa amin sa isang linggong nagdaan. Na maranasan po namin ang iyong walang hanggang pagmamahal at ang iyong panawagan, Ama, na isang katangian po ay yung pag-ibig po namin sa aming kapwa-tao. At muli, naway maranasan din namin ang patuloy na pagpapahayag ng Banal na Espiritu sa aming pag-aaral. Na maunawaan po namin ito na maayos at maayon po sa iyong banal na kalooban na maging papapala po ito sa aming lahat. Ito po ang aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. October 21, 27. Napakabilis po ng panahon. At sa isang linggo, sa next week po, December na. November po. November po, palaman po pala. At ang title po ng ating leksyon ay pakikibahagi sa misyon ng Diyos. Ang panawagan po ng Panginoong Diyos sa ating misyon, sa ating pakikibahagi, ay kakitaan po tayo ng magandang halimbawa na ang ating pagmamahal po. Pagmamahal sa Diyos at sa iba o sa ating kapwa-tao. Ito po ay ninanais ng Espiritu Santo na taglayin po natin ang katangian na ito, ang pagmamahalan po. Bigyan ko lamang po kayo ng halimbawa. At alalahanin po natin ang magandang ugali po ng Panginoong Jesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay dahil sa pag-ibig po sa ating lahat. Ang Diyos Ama, ibinigay ang kanyang anak at kung sino man ang sumampalataya sa Panginoong Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pag-ibig at gayon din po ang Espiritu Santo na kung mahal po natin ang Panginoong Jesus ay patuloy niya tayong gagabayan. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang 3 puntos po. Pero bago ko po ihayag sa inyo ang 3 puntos, ay basahin muna po natin ang ating susing talata sa Aklat ng Juan, Kapitulo 13, talatang 34-35 po. Ang sabi po, isang bagong utos ang sa inyo ay ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Ano pangalan?
Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Ito po yung ninanais ng Espiritu Santo na sa ating pakikibahagi sa misyon ng Diyos ay nangingibabaw po yung ating pag-ibig. Ibig sabihin, nawawala na po yung ugali nating reactive na napapalitan po ito ng proactive o inuunawa natin yung ating kapwa bago yung ating sarili. Na nagkakaroon tayo ng magandang pananaw na lalong lumago sa ating spiritual na kalagayan. Nasabi nga po ni Sister Josie kanina na napakagandang pagpapahayag niya ng mission story. Kailangan maranasan natin yung bautismo sa Espiritu Santo. 3 puntos po ang nakikita ko po dito. Unang puntos, experience, love, in God's mission. Ikalawang puntos, express love to others. At ang ikatlong puntos po ay encourage one another. Ito po ang 3 puntos na maaari na mararanasan natin sa ating pinag-aralan ng isang linggo o sa pag-aaral na ginawa natin ng leksyon na gusto nating ibahagi o i-drive ngayong oras na ito. Umpisan po natin sa unang puntos. Experience, love, God's mission. At basahin po natin ang talata na nauugnay po dito. Buksan po natin ang Biblia sa Psalm chapter 98 verse 2 and 3. Ang sabi po, ipinakilala ng Panginoon ang kanyang tagumpay. Ipinahayag niya sa paningin ng mga bansa ang kanyang katuwiran. Kanyang inaalala ang kanyang tapat na pag-ibig at ang kanyang katapatan o karapatan sa sambahayan ng Israel. Nakita ng lahat ng mga dulo ng lupa ang kaligtasan ng aming Diyos. May tanong po mga kapatid, how does it feel to travel abroad? Sabi nga po traveling abroad, for the first time, the feeling of being completely unfamiliar culture and language, or sometimes very scary and exciting. Yun, napapatawa po sila sa television. Tsaka si Brother. Naranasan ninyo po ba ang mag-ibang bansa? Oo o hindi pa? Maraming salamat po sa pagtugon. Maraming sumagot. Kapag pagpunta ka sa ibang bansa, ang unang maiisip mo, paano ako maka-adapt sa bagong kultura at kanilang wika? Sa Arabic po, sabi, Assalamualaikum. Nakalimutan ni Sterling ang sagot, malay ko sa iyo. Ngumiti pa rin, magkatunog lang. Ang unang maiisip mo, paano ako maka-adapt sa bagong kultura at kanilang wika? Stress po, So stressing. Agad o culture shock. Naalala ko po ito nung punta ko ng Saudi Arabia. Habang nasa boarding gate ka dito sa Pinas, nandun na yung
naisip mo, wala kang kakilala kasi noong unang punta ko po sa Saudi, talagang ako lang mag-isa, pinadala ng agency. First time, talagang walang kakilala. O kaibigan, o mga relatives, na talagang hindi man ako manalangin, hindi pa man ako Adventista noon, natuto talaga akong manalangin. Hindi kaya po ng ating talata na maranasan natin ang misyon o maranasan po natin ang pag-ibig sa ating pakikibahagi sa misyon ng Diyos. Sa pamamagitan po sa church, mararanasan po natin. Ito sa company, Gabriel, mararanasan po natin yung pagmamahal sa ating pamilya at sa ating mga kaibigan at mga kakilala. Alam niyo po mga kapatid, na-baptize po ako noong 1999 during the visit of Pastor Mike Pinley. At naging Adventista na po ako 1999, pero nag-abroad po ako 1992. 7 years after, hindi ko akalain na tatanggap ako sa Panginoon. Nag-end of contract po ako noong 2019, I'm sorry. At bago po ako nag-endo, ay nakita ko po yung small group doon sa aming lugar na installed na as company. At binigyan po ako ng exit visa, pero one day before the flight na pauwi na ako sa Pilipinas, ay tinawagan ako ng employer ko na gusto mo bang palitan ko yan? Palitan namin yung exit mo through re-entry visa kasi may kukuha sa yung iba. Nanalangin kami na nila Tintin kasi doon ako nag-stay. Naghintay ako na 3 days before the flight, doon ako nag-stay para magkaroon man lang kami ng banding bago ko umuwi ng Pilipinas. Nag-pray kami kung ano ang kalooban ng Panginoon. Dahil sa pagmamahal ko sa Panginoong Diyos at sa misyon na ibahagi ang kanyang mabuting balita doon sa lugar na yon, ay umuo ako. Mga ilang oras lang, ilang minuto lang, yung nag-ano sa cellphone ko, your exit visa changed to re-entry visa. But for the glory of God, for the sake of continuous love in God's mission sa Saudi Arabia. 2021, hindi ko sukat ang malain during the pandemic time, ay pinabalik po kami doon ng Panginoong Diyos. Kasama ko po ang aking mahal na kabiyak, Sister Leia. At hindi na po OFW, as tourist na po, tourist visa. Binigyan kami ng miracle ng Panginoong Diyos. Na hanggang ngayon, totoo pala yung miracle. Na sabi doon sa law, doon sa Saudi Arabia, kapag wala ka pang 3 years, may re-entry visa ka, ay hindi ka papapasuko. Kasi hindi ko po tinanggap kasi hindi ako binigyan ng Sabbath off ng bagong employer. Sabi ko, babaan na yung sweldo ko, basta may Sabbath off ako. Hindi kami nagkasundo. At pinagpanalaan kami ni Pastor Denya. Alam ni Pastor Denya yung estado ko. Kung ano ang kalooban ng Panginoong Diyos, ay tanggapin po natin. Kaya ang bala ko ng puno, ihatid ko sa Leia doon sa airport. Kung pababalikin ako, tanggap ko. Airport to airport. Nakabukod yung bagahe ko. Kung ano man mangyari, ay nakahanda po tayo. Praise God. Sabi ng immigration officer, nakangiti pa. Talagang magugulat kayo sa pag-ibig po ng Panginoon ko. Na hanggang ngayon pala itutuloy yung milagro.
Yun. Nag-stay kami ng 9 months doon. October 2022, nandito na kami noon. Ay na-install na as church yung company doon. At pinasinayaan na ito ng ating mga pastor personally. Tanggap na yung visa ng pastor doon sa Saudi. Na dati hindi sila nakakapunta, via Skype lang ang installation na ginagawa nila doon sa mga churches. Pero praise God, sa paghihintay doon sa takdang panahon ng Panginoon, ay mas may mabuti pala siyang ipagkakaloob. Kaya huwag tayong be hopeful, mga kapatid, sa hinihintay nating church dito sa company. At ang ikalawang puntos po, mga kapatid, ay express love to other. Express love to other. Kahit na hindi natin sa ibang tao, kailangan makita po sa atin yung pag-ibig. Basahin po natin sa Colosas 3:14 ang napakagandang talata na kaugnay po nitong ating pinag-aaralan. Colosas 3:14. Babasahin ko po, mga kapatid. At higit sa lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Tali ng kasakdalan. How can you show your love to others? Ito yung tanong, mga kapatid. How can you show your love to others even your neighbor is not unworthy? O lagi kang iniinis, nandun yung disappointment, lagi kang ginagalit. How can you show your love? Ito magandang tanong, mga kapatid. Ikalawa, anong magagawa natin? Something kind or helpful for another person. Yung pagiging mabait natin, yung pagiging matulungin po natin, dumadamay tayo. Hindi yung ano lang tayo, yung dumadamay sa salita lang. Ipakita natin sa ating pakikisalamuha. Ito ang panawagan ng mahal na Diyos na maranasan natin ang tunay na pagmamahal sa ating kapwa. Na ang sabi nga po, mga kapatid, love is not a feeling. Ginagamit po ito sa panahon na ito na maraming sasabi, love, kung ano nararamdaman kong pag-ibig, yun ang gagawin ko. But love is not a feeling. But a principle. Ito pa ay kaugnay sa itinuturo ng Panginoong Diyos. Yung agape love, unconditional love ng Panginoong Diyos, na kahit hindi sa mahal ng maraming tao, mahal niya ang buong sanlibutan. About the character of Abraham, na mula sa land of Ur, pero tinawagan siya ng Panginoon na pumunta sa Sodoma. Katulad ng mga nangyari ng mga patriarka. Si Moises, lumabas sa Egypt, stay in the wilderness. Si Joseph, iniwan yung kanyang pamilya. Si Apostol Pablo, talagang maraming bansa ang pinuntahan. Sila ang mga instrumento ng Diyos para ipahayag sa lahat ang kanyang pag-ibig sa patnubay ng buong Espiritu. Looking up to Jesus in heaven. Ito yung kahit na hindi pa po nila nakikita ang Panginoong Jesus, hindi pa nag-incarnate ang Panginoong Jesus, ay nakatingin na sila doon sa Panginoong Jesus, the Messiah na darating po. Wala po pinag-iba ito sa atin. Hindi natin nakikita ang Panginoong Jesus, pero looking up to Him. Alam po natin, sa panahon natin, nasa heavenly sanctuary ang Panginoon. Na ang layunin po ng Panginoon, encourage po natin
Ang iba, na to come out in the Babylonian influence. Lalo na sa panahon natin ngayon. Sa social media, nagtitiktok na. Yan, TikTok na, yung photo lang, gwapong-gwapo niya. Hindi nga. Paano tayo mamuhay sa panawagan? Paano tayo tutugon? Ang leksyon natin ay kung paano natin ipapadama o maranasan ang ating pagmamahal o ang misyon ng Diyos ng pag-ibig. Iniisip ko, ang ating iglesia ba ay nararanasan ang taos sa pusong pakikibahagi sa misyon na mayroon wagas na pag-ibig sa iba? Okay, tandaan po natin na hindi tayo permanente sa mundong ito. Buti kung permanente tayo. Gagalitin ko na yun habang buhay, galit na ako. Mga kapatid, magising po tayo doon sa panawagan ng Panginoon. Itong mundo na ating ginagalawan, itong mundo na dito tayo nabuhay, ay hindi permanente. Wala po itong pinag-iba sa Sodoma. Na maraming hindi nakikinig. Hindi totoo yan. Sige. Yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ang sabi ng Diyos at nagbabala, nagugunawin niya ang Sodoma. Na ngayon po, sa panahon natin, mapalad po tayo. Kasi yung Sodom and Gomorrah ngayon, ay ito yung tatawag na Dead Sea. O tunay, talaga na. Talagang naglaho yung Sodoma and Gomorrah. Ang mundong ito ay papalitan niya at tayo ay dadalhin sa langit. Amen po. Sino gusto mo na makapunta sa langit? Oo, na makapunta sa langit, nadami ng tumaas. Dati walang nataas. Hindi lamang yun, dadalhin tayo doon sa langit upang tanggapin yung 1,000 taong bakasyon, ingranding bakasyon doon sa langit. Amen po. Amen. Totoo na mangyayari ito, mga kapatid. Paano po natin dinarama o pinapakita ang pagmamahal natin sa ibang tao? Sapat na ba na tayo ay tumugon sa pamamagitan ng bautismo na? Nabautismohan na ako. Okay. At laging present sa ating company Gabriel o sa ating church? Sapat na ba yan? O baka naman meron ang Diyos na i-share natin ang kanyang pag-ibig, yung kanyang unconditional na sa ating kakilala, sa ating mga kaibigan, at higit sa lahat sa ating pamilya at sa ating church, mga kapatid. Papaano tayo mabuhay sa pag-ibig ng Diyos? At alam ninyo, mga kapatid, na makaganda to, itong ikatlong punto na tayo. Na dito sa ikatlo, o yung tawag na 3 points, ikatlong puntos ay encourage one another. Basahin po natin ang kadikit nito na talata sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Ang sabi po, dahil dito pasiglahin ninyo ang isa't isa at patibayin ang isa't isa gaya ng inyong ginagawa. How do you encourage one another spiritually? Paano po mga kapatid? Invite him into prayer and express your compassion.
Alam niyo po mga kapatid, meron po akong kapatiran doon sa church sa Saudi Arabia na nagsabi, noong hindi pa raw siya Adventista, ay magagalitin po siya. Lagi siyang bugnutin, lagi siyang napipikon. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko sa iyo. Iyon yung katwiran niya. May ano pa rin, nandun pa rin yung ugali niya nung hindi pa siya Adventista. Lalo na doon sa trabaho nila doon sa Saudi Arabia, sa company nila. Sa pagiging OFW niya, kasi iba-ibang lahi, mga kakasama niya doon sa kanilang, sa kanyang pinapasukan, iba-ibang kultura, eh madali sa mapikon. Minsan nagmumura siya, minsan hindi niya na pinapansin yung gumalit sa kanya, hindi na pinapansin. Hanggang sa mag-recontract siya, hindi na pinapansin. Pero alam niyo po nangyari mga kapatid, nung naging Adventista siya, yung hindi niya magawa nung hindi pa siya Adventista, ay nagagawa niya, nararanasan niya, na mahal niya ang kanyang mga katrabaho. At nasisiran pa niya. Kahit na Muslim sila, nasisiran nila na ang Diyos ng pag-ibig ay hindi na alam, ay na itataas niya doon sa community na karamihan ay mga Muslim. Naging papapala po sa mga kapatid. Na dati noon, pagka wala pa yung sweldo nila, na de-delay, nung hindi pa siya Adventista, lagi sa kinakabahan. Nung paano na, yung kakainin ng aking pamilya, wala akong padala. Pero nung naging Adventista na siya, ay nawala yung kaba. Na alam niya, hindi pa babayaan ang pamilya niya ng Panginoong Yesus. Ang ganda ng testimony ng ating kapatid na ito. Na matagal din siya nagtrabaho doon dahil sa kanyang pagmamahal sa Panginoong Diyos at sa kanyang pagmamahal sa kanyang mga katrabaho. Ay patuloy siya binibigyan ng contract na extend. Na essential niya ang mabuting balita ng Panginoon na hindi niya nalalaman. Iyon po, bakit po siya masaya mga kapatid? Sapagkat si Jesus mismo ang nagsabi, I am with you always. Amen po. Amen. Siya mismo ang nagsabi sa kanyang mga alagad. Mula doon kila Moises, kila Abraham, kay Noah, kay Pablo, ay talagang sabi niya, laging sinasabi ng Panginoong Jesus bago siya dumating, bago siya nag-incarnate. Sinasabi niya lagi sa kanyang bayan, pakakainin ko kayo lagi. Amen. At mamahalin ko kayo lagi. Amen po. Amen. Ang ibig lamang pong sabihin ng leksyon natin ay patuloy nating maranasan ang pagmamahalan sa patuloy na pakikibahagi natin sa misyon ng ating Panginoon hanggang sa pagdating ni Kristo. Di ba? Parang hindi kayo kumbinsido. Yes. Amen. Ito po ang ninanais ng ating leksyon ngayon. At sa araw ng Wednesday, ano ang resulta ng espiritu ng pagpapatuloy, pagmamahal at pananalangin ni Abraham? Ano po ang resulta ng katangian ni Abraham? Yung hospitality, love, and spirit of prayer. Anong naganap doon sa early Christian? Sa Dark Ages, mga kapatid, na napakahirap sambahin ng Panginoon pero patuloy silang naglilingkod sa Panginoong Diyos at nakikibahagi sa misyon. Hanggang sa dumating na ang 1844, the Great Awakening
noong 1863 ay naranasan ito ng ating propeta, Sister Ellen White. Hanggang ngayon mga kapatid, bakit maraming ginagamit ng mga kapatid sa paglilingkod sa Panginoong Diyos? Sapagkat naranasan po natin lahat mga kapatid yung pag-ibig ng Panginoong Diyos sa ating lahat at ang katiyakan ng kanyang mga pangako. Ang patuloy na pakikibahagi sa misyon ng Diyos, maging mga alagad sa panahon ni Apostol Pablo, na makikita sila ni Esteban doon sa langit, sa second coming ng Panginoon. Panginoon, bakit mo pinapasok ito sa langit? Ito yung ang nagutos na magpabato sa akin. O, kaya wala tayong hinahatulan ngayon mga kapatid. Baka mamaya yung hinahatulan natin na hindi makakarating sa langit, ay nauna pa sa atin. Natin ang kaunting bilang ng mga naligtas sa Sodoma, talagang kaunti lang po ano po. 4 yung nailabas ni Lot, sila 4. Pero ang nakaligtas 3 lamang. Noong panahon ni Noah, marami na rin tao, 8 lamang. Kaya samantalahin natin mga kapatid, na yung mga nagtaas ng kamay at magtataas ng kamay, sama-sama tayo doon sa langit. By God's grace po. Habang ating ginagawa ang ating misyon, tinutulungan tayo ng Diyos ng pag-ibig sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ngunit hindi niya kailangan o hindi niya kailanman lalabagin ang kalooban ng sino man. Hindi niya lalabagin yung kalayaan natin. Ganyan kabuti ang Panginoon Diyos. Gaano man karami ang ating panalangin, ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagpili ng bawat tao. Paano natin matututunan huwag panghinaan ng loob kung sakali hindi natin nakikita ang ninanais natin na resulta kapag nakikibahagi tayo sa misyon? Kailangan maalaman natin mga kapatid yung katangian ni Abraham. Alam ni Abraham, nakikipaglaban siya hindi sa laman at dugo. Ganon din tayo mga kapatid. Ephesians 6:12, hindi sa laman at dugo, kundi sa prinsipe ng kadiliman. Sinasapian lang ang tao na galitin tayo, na nakakalungkot na hindi na-headline si Satan. Kung ako yung reporter, i-headline ko, nagagawa nito ni Satan. Wala kayong mababasa sa current event. Ang laging tinitira, nakakalungkot mga tao. Pero hindi sila yung kalaban. Doon nagiging matatag si Abraham. Sapagkat tayo po ay mga modern disciple. Amen po ba? Tayo ay mga modern disciple mga kapatid. Patuloy natin maranasan ang malalim na pakikibahagi sa paglilingkod sa Diyos na puno ng pagmamahalan. Mga kapatid, bigyan ko naman kayo ng panahon para naman kayo ay makapagbahagi sa ating leksyon. Meron po ba? Nagtaas si Brother Romy. Good morning po, Brother Romy, at maraming salamat.